Ang today's vlog natin ngayon ay malibot ang isa sa mga sikat na turismo ng ating bayan. Halina't samahan nyo kaming libutin ang unang bubungad pagdating sa ating nayon. Ang una nating destinasyon, Arko ng Naik. Alam nyo ba, ang kalabaw na may dalawang ulo ay unang ginamit para sa karosa ni Miss Pauline Lopez bilang muse ng Naik District 1 para sa parada ng Naik Labor Day noong 1970s. Pagkaraan ng parada ay nadonate ito at unang nilagay sa harapan ng stage sa plaza ng Naik. Ito ang dahilan kung bakit marami sa mga taga-Naik ang pamilyar sa imahe ng kalabaw na may dalawang ulo. Marami rin ang may picture sa imaheng ito noong sila ay bata pa. Kaya ito ay hinanap ng marami matapos alisin noong 1990s kasabay ng pagsasaayos ng plaza. Nalaman ko na ang isang ulo ay tama raw pala at ang isang ulo ay kalabaw. Ito pala ay sumisimbolo sa dalawang uri ng mamamayan noon. Ang mga rebeldeng simbolo ng nakataas na ulo ng tama raw at ang mga nareforma na bagong lipunan na simbolo ng nakababang ulo ng karaniwang panakang kalabaw. Kung susuriin ang orihinal na rebulto, magkaiba ang ulo at ang sungay nito. Tama raw na ligaw na kalabaw sa Pilipinas ang nakataas habang panakang kalabaw o domesticated naman ang isa pa. Mula sa orihinal na kinalagyan ng kalabaw sa entablado ng plaza, inilagay ang kalabaw sa harap ng turismo sa may gasolinahan ng Petron sa Ibayo, Silangan. Ang estatwa ng kalabaw na may dalawang ulo ay naging arko na ng bayan ng Naik. Pangalawang destinasyon, Immaculate Conception Naik Church, matatagpuan sa Cavite. Unang itinayo ito noong 1800s gamit ang kahoy at Gorgon grass. At 6 na taon pagkatapos ng orihinal na konstruksyon, idinagdag ang isang kopa, isang pares ng cruets at mga dekorasyon. Noong 1835, nagsimula ang konstruksyon ng isang bagong simbahan yari sa bato sa ilalim ng pangangasiwa ni Don Pedro Florentino. Natapos ang kampanaryo noong 1982. Matapos ang Tejeros Convention noong ika-22 ng Marso ng 1987, ginamit ang kumbento ng simbahan bilang kampo ni Andres Bonifacio at doon ginanap ang Naik Conference. Sa conference ito, pinalitan ng lumang titik ang watawat ng Pilipinas, Araw ng Kalayaan, na may dalawang mata, ilong at bibig at may simbolikadong 8 sinag. Bago ang ikalawang digmaan ng pandaigdig, ito ang isang pinakamataas at pinakamatagal na simbahan sa Cavite. Sa lapad, pangalawa ito sa Katedral ng Imus. Noong ika-17 na Nobyembre ng 1986, ginawa ang Diocesan Shrine ang simbahang ito. Talaga ngang nakakamiss alamin ang historya ng ating simbahan. At alam nyo ba na mahigit 1,000 ang nasimba rito kapag may okasyon tulad ng mahal na araw at kapanganakan ng ating mahal na Panginoong Heso Kristo. Ang misa ay nagsisimula depende sa araw at okasyon. Naik-child ka rin ba? Siguro'y naabutan mo ang isa sa mga pinakakilalang gusali sa Naik noon. Next stop, Rosy's Mall. Hi guys! Ang building na nakikita nyo ngayon ay ang Rosy's Mall o kung tawagin dati ay RM. Ang mall na ito ay kilala bilang isa sa mga sikat na pasyalan noon sa Naik. Noon ay maraming mga tao ang pumupunta dito upang mamasyal, maglibang, kumain at bumili ng kung ano-ano. Hindi maikakaila na madaming mga alaala ang naiwan ng mall na ito, lalo na sa mga taong madalas na pumupunta dito dati. Madalas, ang mga estudyante ang laman nito upang maglibang ng mga arcades o maglaro sa computer shop. May ilan rin na pumupunta dito upang mag-video okay kasama ang kanilang mga mahal sa buhay o mga kaibigan.
Kilala din ito dahil sa sikat na kainan na kung tawagin ay Jollibee na matatagpuan sa first floor ng Rossi's Mall. Masigla at kilala ang RM na talaga namang dinadayo pa ng mga kalapit na bayan. Ngunit, noong taong 2017, kasabay ng pagkasunog ng Mercury Drug na katapat lang nito, ay unti-unti na ding lumiliit ang bilang ng mga pumupunta dito na naging dahilan ng pagsara ng ilang mga tindahan kabilang na ang Jollibee. Sa kabila ng pagsara ng mall na ito, sinasabi rin ito ay ibinebenta sa halagang 70 million ayon sa gwardiya. Sadyang nakakapanghinayang ang pagsara ng mall na ito. Subalit, ang mga ala-alang nabuo sa mall na ito ay patuloy pa rin nabubuhay sa mga taong naging parte nito. Simbahan? Rossi's Mall? Parang may kulang pa. Bakit hindi natin puntahan ng Casa Hacienda ng Naik, Cavite? Next stop, Casa Hacienda o kilala sa Central Naik Cavite Elementary School. Hi guys, gaya ng nakikita nyo ay nandito tayo sa Naik Central Elementary School kung saan sa kasalukuyang panahon ay ginagamit ito bilang isang eskwelahan ng mga mag-aaral sa elementary. So ayun, short background lang tayo sa lugar na ito. Alam niyo ba na bago maging paaralan nito, ito ay dating tinaguri ang Casa Hacienda de Naik na kung saan ito ang isa sa mga historical places na mayroon ang Naik. Ang Casa Hacienda ay tinayo noong 1830 ng mga paring Dominikano upang magsilbing tirahan sa mga tagapangasiwa at manggagawa sa nasabing hacienda. Sa panahon ng Philippine Revolution, nahulog ang Casa Hacienda sa mga kamay ng mga revolusyonaryong Pilipino. Dito ginanap ang Naik Assembly noong Abril 17, 1897, kung naganap ang paghahala sa ilang opisyal na gabinete na pinamunuan ni Emilio Aguinaldo kasunod ng kanyang pagkahalal bilang Pangulo. Nang maglaon, nagsilbing base ng operasyon ang asyenda ni Bonifacio at ang kanyang mga tauhan noong 1897 na nagsaad ng Naik Military Agreement kung saan ay kumakalaban sila sa pamahalaang pinamumunuan ni Aguinaldo. Naging dahilan ito sa paghuli kay Bonifacio na ikinulong kasama ng kanyang kapatid na si Prof. Shopio sa isang selda na matatagpuan sa Casa Hacienda bago siya dinala sa Maragondon upang kitilan ng buhay. Nang maglaon, ang Casa Hacienda ay naging parte na ng Naik Central Elementary School. Salamat sa pagsama mga kagengge. Ops! Time out muna! Mga kagenggeng, nagugutom na ba kayo? Halina't makitusok tayo sa Naik Street Food Market. Mga masasarap na street food sa ito ay mabibili mo lang sa halagang 5 piso hanggang 20 pesos. Talaga namang sulit at masarap, di ba kagenggeng? Ngayong araw nga pala ililibre ko ni Sipael at bibili ko ng kwek-kwek. Kwek-kwek nga pala ang panlasa natin ngayon. Sipael! Dan, 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 dan. Ayun o, edi pakita natin kung gano'n ka lang. Dan, 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 dan. Wala, Meg. Magkano po yung kwek-kwek? Bente, Tatlo po. bente. Wow, napakayaman naman ni Pael. O, hindi naman, te. Ganun talaga ang mga nagbabudget siya dancer ni Pael. Wow, nag-aaral ng Oo, mga nag-aaral ng BF talagang dapat budget ka, marunong ka mag-budget. Tsaka Murang gamit at pagkain ba ang iyong hanap? Pwes, marami ito sa Naik Market. Katabi naman ng Naik Market ang isa sa mga sikat na pamilihan sa ating lugar na kung tawagin ay City King or Sky King. hindi rin mawawala ang peryahan kapag sasapit na ang undas. Ito ay masayang bisitahin kung kasama natin ang mga pamilya o mga kaibigan. Umaabot ito ng 25 to 50 ang bayad kapag mag-e-enjoy ng masayang rides. At syempre, hindi pa tayo nagtatapos dyan dahil may pupuntahan pa tayo.
At last but not the least, syempre kailangan naman nating mag-relax, mag-unwind dahil deserve natin to. Kaya naman, dadalhin namin kayo sa pasyalan na dito nyo lang matatagpuan sa Vista del Mar, Bukana sa Sahat. At kung makikita nyo, andito tayo sa dagat na kung saan dinarayo dahil walang entrance fee at libre pa ang mga cottage. Kaya nga naman maraming tao ang pumupunta dito upang magsaya kasama ang kanilang mga pamilya, kaibigan, or kaklase. Kaya tara, samahan nyo kaming mag-enjoy at magsaya sa araw na ito. Kaya naman, arat na! At eto nga pala ang idadagdag ko. Kailangan nyo nga pala magdala ng 2 pesos kung tatawid kayo papuntang dagat. Dahil ang 2 pesos na to ay gagamitin upang makabili ng sako para magkaroon ng tulay papunta sa dagat. Yun lamang. Bye-bye! Hanggang sa susunod mga kagenggeng, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos namin. Yun lamang, paalam!